Pinagdadasal mo ba na sana ay umasenso ka na? O pinagdadasal mo na sana ay maging financially free ka na? Sa video na to, malalaman mo if you are on the right track para maging millionaire at kung paano mo ito mapaghandaan. Noong isang linggo, na-meet ko ang isang tropa ko ng biglaan. Nag-aya siya ng 2 bahts. Alam mo ba na yung 2 bahts ang pangalawa sa pinakasinungaling na statements nating mga Pinoy? Number 1 yung, malapit na ako. Kaya pag may nag-aya sa'yo ng 2 bahts, huwag kang maniwala. Anyway, nakwento niya na, Brad, alam mo, 6 na buwan na akong dasal ng dasal kay Lord na magkakotse na. Ang hirap kasing bumiyahe lalo na ngayon. Ang mahal ng Grab, maski yung angkas. Grabe. Pero so far, hindi pa sinasagot ni God ang dasal ko. Tinanong ko siya, may lisensya ka na ba, brother? Napailing siya habang sinabing, wala pa nga eh. Di ko pa kasi naasikaso, medyo busy pa sa work, saka matagal at mahal kasing kumuha ng lisensya ngayon. Pero marunong ka naman mag-drive, di ba? Follow up ko. Napainom siya ng straight at sinabing, yun nga eh, hindi pa. Mag-enroll pa lang ako sa driving school. So tinanong ko siya, saan ka nga pala nakatira ngayon? Sa condo bro, sagot niya. Meron ka namang parking space sa condo mo para sa kotse, no? Naku, isa pa yun, wala nga eh. Natatawa niyang sagot. Gusto ko sana siyang kutusan pero nasense ko na seryoso siya na gusto talaga niyang magkakotse at nasabi niya habang umiiling na, hindi pa ako ready magkakotse, no Brad? Kaya ang nasabi ko sa kanya, pre, para kang nagdadasal na umulan pero hindi ka naman nagdadala ng payong. Malinaw kasi na hindi niya ini-expect na magkakotse anytime soon. Kaya ko nakwento sa iyo yon dahil kung nagdadasal ka na bigyan ka ni Lord ng malaking financial blessing para yumaman or umasenso ka na, ready ka na ba para ma-receive yun? Ang pagyaman or pagkakaroon ng malaking income kasi ay isang dagdag na responsibility at yung mga hindi pa spiritually ready ay nadidestroy nito. Yung blessing ay nagiging curse. Kaya naman gusto kong i-share sa iyo ang 4 na mahalagang paraan para mapaghandaan mo ang pagyaman mo. Advice number 1. Delight. Simplify your rules of happiness. Kapag nadidinig ng mga tao ang word na simplicity, marami ang nalulungkot kasi napapaisip agad sila na kailangan i-give up yung mga maliliit na pleasures nila sa buhay. Yung mga designer clothes, mga mamahaling koleksyon na relo, mga out-of-town trips. Pero the truth is, ang totoong simplicity ay magdadagdag ng pleasures mo, hindi magbabawas. Paano? Habang pinapayaman ka ni God, matutokso kang itaas din ang standard ng iyong happiness. Dito nagkakamali ang ilang mga tao. Nagtataas sila ng kanilang mga pamantayan ng happiness dahil kayang-kaya na nila ang mga mamahaling bagay. Ang mga murang bagay ay hindi na nagpapasaya sa kanila. Big mistake. Once upon a time, ang paggala sa Angeles, Pampanga ay nagpapasaya na sa'yo. Pero ngayon na marami ka ng pera, nawalan na ng thrill sa'yo ang Angeles. Kailangan mo nang pumunta ng Los Angeles, California para maging masaya. Sure, pumunta ka ng LA if you can afford it. Pero wag mong hayaang mawala ang happiness mo kapag napupunta ka ng Angeles, Pampanga. Maging masaya ka pa din sa maliliit at simpleng mga bagay. Simplifying ay hindi pagbabawas ng mga sources of happiness mo, kundi pagpaparami pa nito. Sabi nga ng tito kong best-selling author na si Uncle Tony Robbins, tayong lahat ay may mga rules of happiness at tayo ang nagse-set up nito. Tayo ang gumagawa ng rules. Napansin ko na may mga taong pumipili ng mga complicated na rules of happiness nila. For example, kailangan nilang bumili ng mga mamahaling gamit para maging masaya. Kailangan nilang magkaroon ng t-shirt na may crocodile, kailangan nilang makapunta ng Europe, o makapag-drive ng mamahaling kotse para maging masaya. Wala namang masama sa pagbili ng t-shirt na may crocodile o pagpunta sa Europe o pag-drive ng mamahaling kotse. Pero hindi lang dapat yon ang mga pamantayan mo ng happiness kasi pag ginawa mo yon, you're making your experiences of happiness fewer. Gawin mong very reachable ang mga rules of happiness mo. For example, if you can date your wife once a week, be happy. If kaya mong ipasyal ang mga kids mo sa mall at makapaglaro kayo sa time zone, be happy. If kaya mong ilibre yung mga friends mo ng San Miglite at Boy Bawang, be happy. Ang ibig kong sabihin, iset mo ang rules of happiness mo in such a way
na magiging madali sa iyong maging masaya. Saan ba nanggagaling ang mga satisfaction natin? Narealize ko na ang satisfaction ay hindi nanggagaling sa pagkuha natin ng mga bagay na gusto natin, kundi sa paggusto natin ng mga bagay na meron na tayo. Kaya mag-focus ka sa mga bagay na meron ka na kaysa sa mga bagay na wala ka pa. Sabi nga ng isang English writer na si G.K. Chesterton, there are two ways to get enough. One is to continue to accumulate more and more. The other one is to desire less. Isang araw, may napanood akong vlog about sa isang taong napakayaman. Every month, kumikita lang naman siya ng 4 million pesos mula sa kanyang iba't ibang businesses. Maliit na bagay. Pero meron siyang malaking puso at he was giving away millions for God's work. Nakwento niya ang recent vacation nila ng asawa niya sa Singapore. Kitang-kita yung excitement sa kanya nung i-share niya kung paano siya nakakuha ng magandang deal na economy class sa plane at may kasamang discount sa isang 4-star hotel. Nagulat yung vlogger na nag-i-interview sa kanya at napatanong, "Teka sir, kayo po? Economy class? Kayang-kaya niyo yung first class saka mag-stay sa mga 5-star hotels ah?" Yung response niya blew me away. Sabi niya, "Well, I find more joy giving away to God's work kaysa spending on myself. Plus, I enjoy simple life." Wow! Kaya naman maging masaya tayo sa ordinary. Advice number 2. Define. Hindi ikaw ang owner. Ikaw ay borrower. Kapag may dumating kang pera, sabihin mo sa sarili mo na, hindi sa akin to. Kay God to galing. Siya ang owner, borrower lang ako. Nung isang linggo, may nakita akong post ng kapitbahay namin tungkol sa maganda niyang bisikleta. Pinahiram niya di umano ang bike niya sa isang kakilala dahil may bibilin lang daw ito sa palengke pero mahigit 24 hours na hindi pa sinosole. Hindi na din niya nakontak o nakita ang kaibigan niya na yon. Kaya nag-post siya sa Facebook hoping na may makakapagsabi kung nasan yung tao na yon at lalo na kung nasan yung bisikleta niya. Kahapon, natuntun niya ang lola nung tao na yon at may nakapagsabi daw sa lola niya na nabenta na ang bike niya for 5,000 pesos dahil bumalik di umano ang apo niya sa pagdadrugs. Aray, ang total na nagastos kasi niya sa bisikleta niya ay 60,000 pesos. Kung ikaw ang nasa posisyon ng kapitbahay ko, anong mafe-feel mo? Siyempre galit na galit, di ba? Shinare ko ang story na yon para bigyan ka ng idea kung paano tayo pwedeng ma-attach sa pera natin. Kapag may pera kasi tayo, we act arrogant. Iniisip natin na kinita ko tong perang to, dugot pawis ang puhunan, kaya akin to. Pero sino bang nagbigay sa'yo ng ability para pagpawisan? Sino nagbigay sa'yo ng brain? Sino nagbigay sa'yo ng hininga? We are as crazy as yung kaibigan ng kapitbahay ko na humiram ng bisikleta niya. We're hallucinating. In a sense, parang nakadrugs din tayo. Ang drug ng materialism at pride. Kaibigan, eto ang totoo. Ikaw at ako ay walang pag-aari. Technically, hindi mo pag-aari ang bahay mo, ang kotse mo, damit mo, maski piso sa wallet mo. Lahat ng meron tayo ngayon ay mga hiram lang. Meaning, God lent you His money for His purpose. My recommendation, everyday sabihin mo, Lord, paano mo gustong gamitin ko ang pera mong temporarily pinahawakan sa akin? Paano mo gustong palaguin ang perang to? Paano mo ipapamultiply sa akin to? Paano mo gustong i-share ko ang blessing sa ibang tao? Anong projects ang gusto mong i-finance natin? In other words, tingnan mong sarili mo hindi bilang isang owner, kundi isang borrower. Bago ako pumunta sa advice number 3, gusto ko lang mabilis na magpasalamat sa mga suportang natatanggap namin. Kahit bago pa lang ang channel na to, maraming nagpapaabot ng support at appreciation. Maraming salamat sa inyo. Lalong-lalo na kina Vinwar at YT na masugid na nakasubaybay. Kaya weekly akong mag-share ng mga contents na tingin ko ay makakatulong. Sana ay di kayo magsawang pumitik ng like. Kaya pakipitik naman ng mabilis ang like button sa video na to. Salamat. Advice number 3. Detach. Don't let your money possess you. Bakit? Kasi isusoli mo naman yan balang araw. Isang araw may isang mayaman na namatay at umakyat siya papuntang gates ng heaven. Pinindot niya yung doorbell.
Lumabas si San Pedro at napansin niya agad na may dalang dalawang malaking suitcases yung mayaman. Kaya naman tinanong siya ni San Pedro, "Sir, pwede ko po bang malaman kung ano yung mga nasa bag?" Honest naman si Mr. Millionaire at sinabi niyang, mga gold bars ko po yan." Napasimangot si San Pedro at sinabing, Hindi mo kailangan yan kung saan ka papunta, sir. Maniwala ka sa akin." "Pero pinagtrabahuhan ko pong mabuti yung mga gold bars na to, San Pedro," sabi ni Mr. Millionaire. "Please, hayaan mo kung ipasok sila sa heaven. May sentimental value kasi sila sa akin." "But I'm telling you now, useless sila sa heaven," sagot ni San Pedro. "I don't care po. Please, hayaan mo kung ipasok to. Please lang, please, please, please." Pagmamakaawa ni Mr. Millionaire. "Hay, okay, sagot ni San Pedro. "Pero wag mong sasabihin sa akin na hindi kita sinabihan, ha?" Pumalakpak si San Pedro ng 2 beses at kusang bumukas ang gate ng heaven. Yes, high-tech sa heaven. Pagpasok ni Mr. Millionaire, nanlaki ang mga mata niya. Napanganga siya at nabitiwan niya bigla ang mga suitcases niya. Dahil sa harap niya, ang mismong kalsada ng heaven ay gawa sa purong ginto. "Gusto kong sabihin sa'yo na nagdala ka lang ng 2 suitcases ng dirt dito. Nilalakaran lang namin yan araw-araw," sabi ni San Pedro. "You can hold your wealth in your hand, but not in your heart. In other words, huwag ka ma-attach dito. Tandaan mo, it's just dirt anyway." May mga kilala akong ilang mayayaman na tao na sobrang attached sa pera nila. Ang pera nila ang ginto nila. Maniwala ka sa akin, sobrang miserable sila. Hindi nila pag-aari ang pera nila, kundi yung pera nila ang nagmamay-ari sa kanila. Pero ito yung irony. Hindi mo kailangan mahawakan ng pera mo para ma-attach ka dito kasi may mga namit din akong mga mahihirap na tao na na-attach sa yaman na wala sila. Kaya detach yourself from your possessions. Advice number 4. Diversify. Palitan mo yung earthly currency ng eternal currency. Nabasa ko ang story ni Nanay Kuring. Siya lang naman ang founder ng National Bookstore. Na-inspire ako sa story niya kaya nakwento ko siya sa wife ko. "Alam mo ma, I like Nanay Kuring of National Bookstore. She is so effervescent." Minsan gumagamit ako ng mga bagong words to impress my wife. Sabi ng wife ko, "Ispell mo nga yung effervescent?" Well, ang sabi ko, masayahin si Nanay Kuring. Ang pinakagusto kong story ni Nanay Kuring ay kung paano siya nakasurvive during the Japanese War. Sinabi niya na noong sinakop tayo ng mga Hapon, nagprint sila ng sarili nilang pera. Okay naman nung umpisa pero nung kumalat yung balita na paparating na yung mga Amerikano, yung mga Japanese money na yon nag-umpisa nang mawalan ng value. Alam ni Nanay Kuring na ang Japanese money nila ay magiging worthless isang araw and she has a lot of it dahil meron na siyang tindahan during that time. One day, sinagot ni Lord ang dasal niya. May lumapit sa kanya isang Hapon at inalok siya if gusto ba niyang bilhin ang isang bodega niya na puno ng whiskey. Tinanong ni Nanay Kuring yung Hapon kung tatanggap ba siya ng Japanese money. He said yes, kaya binayad niya lahat ang kanyang Japanese money. At nung umalis na yung mga Hapon at dumating na yung mga Amerikano, gustong-gusto ng mga Amerikanong sundalo ang kanyang whiskey at binayaran siya ng mga to ng dollars. Ang lesson? Bumili ka ng whiskey. Joke. Mautak si Nanay Kuring kasi pinalit niya ang kanyang worthless Japanese money to US dollars. Kaibigan, may 2 currencies in this universe. Earthly currency at eternal currency. Lahat ng earthly currency mo, money, gold, silver, diamonds, lahat ng yan ay magiging dirt one day. They will be worthless. Sa huli, may isa lang na eternal currency na magkakaroon ng value sa heaven at kahit dito sa earth. Ano yung eternal currency na yon? It's love. Kaya naman sabi sa Bible, God is love. Ang isang goal mo sa maiksing lifetime dito sa earth ay to exchange as much earthly currency to eternal currency as you can. Paano? Love people. But what is love? I believe love is sacrifice. Let me end with one story. Last na to, promise.
May isang millionaire na hindi na satisfied sa tithing or pagbibigay ng 10% na kita niya kay God. Sinabi niya na God has been good to him, kaya naman gusto niyang magbigay pa ng mas marami. Kaya one day, he decided to give 40% ng kanyang monthly income sa church, sa mahihirap, at sa kanyang mga employees. Nalaman yun ng isa sa mga close friends niya, kaya sinabihan siya nito na sobrang sacrifice naman yata ang ginagawa niya. Natatawa siyang sumagot na, "Bro, it's not sacrifice at all." He then said something na hindi malilimutan ng friend niya. He said, "Alam mo, no matter how much I give away, I'm not getting poorer. Sa totoo lang, I'm getting richer. Kasi yung mga pera keeps coming back to me at sinasama pa nila yung mga tropa nila. My businesses keeps growing, my customers keep buying from me, at si God ay patuloy akong binebless. God blesses me more, so I have more to give away." Kaibigan, maghanda ka na para sa malaking blessings mo. Prepare for prosperity in these 4 ways. Number 1, delight. Simplify your rules of happiness. Number 2, define. Hindi ka owner, you're a borrower. Number 3, detach. Don't let money possess you. And number 4, diversify. I-exchange mo yung earthly currency mo to eternal currency. Pero malamang naisip mo na may mabuti ka namang puso at bukal naman sa loob mo ang pagtulong, pero bakit hanggang ngayon hindi ka pa yumayaman? Para masagot yung tanong mo, panoorin mo to. Peace out.